dito sa TV5. At sa pagbabalik po mga kapatid ng Juicy IC, magpapakabog ka ba sa baon mo? Actually, ang baon ko po, nanay, kaya po ako naka-black. Kasi Oh! nakikiramay ka? Opo, medyo malungkot po itong baon ko. Isa pong heartbreaking news para dito po sa Juicy. Kasi po, sabi po sa akin ng aking very reliable source na hindi nanununog at hindi nangunguryente at hindi nananakal sa naiya. Si Kian Cipriano po ay nililigawan si City Navarro. I'm sorry, friend. I'm sorry, friend. Di pa tayo makamove on. Pero nakaano naman siya, makulay naman ang palda niya. Okay lang sa kanya. Di ba ako? Talaga? Yes, Parang ang dami naman niya nililigawan. Yun nga, pero ito yung binulong sa akin ng aking source. Actually, nandito siya sa studio ngayon. Nakasombrero. Ayun, ang sabi niya sa akin ay, gusto daw ni Kia, nagpapahiwatig. Pero si City daw, dead ma. Eh bakit gano'n nakipag-usap siya sa isang young actress dati na magkikita sila? Eh hindi nga siya nakipag-date. Paano si Vice Ganda kinita niya? Sino Ano yung ba actress na yun, ay? Basta kilala ko yun eh. Nasa kaliwa ko ba siya? Gumagano lang ako, nag-exercise lang ako. Pinagpalit ka sa Judith. Wala! Yan na naman. Yan na Mas naman ang maganda mami ko. siya. Sabi ng mami ko, ipapa-investigador. Shalala, intindihin mo naman yung posisyon ni Kian. Pagkatapos nung yung natatanging artista ng Kanyang panahon. kanyang panahon. Ang Courting niya si hirap Nadine. mag-move. Uy, courting niya rin si Ay, Nadine. binago ko na ang natatangi artistang wala ng panahon. Wow, working. Ano, parang strike everywhere siya. No? Puros panahon. Ang tangi artistang wow, work. Guys, I told you are my friend. Mga freshness, eto naman, Alex. It's okay. You'll survive this. Eto nga, yung express sa sabog top 3. Express Pasabog Top 3. Baron Geisler, todo kayod ngayong taon. 5 pelikula. Sabay-sabay raw niyang gagawin. Mukhang hindi na nga magpapaawat ang bagong Baron. Dahil bukod sa Untold Stories episode nila ni Bibi Gandang Hari, ay ilang malalaking proyekto pa pala ang nakaline up para sa kanya ngayong taon. Actually, ang tagal kong nabakante, but nakakagulat, ibang klase rin si God eh. Pag tinuloy, yung blessings, isang bagsakan talaga. I'm doing 5 movies ang sabay-sabay, so I'm happy. I have one with Cinemalaya, one with Regal, one with kay Direk Toto, one international film. After the pagbigyan mo yung utol mo na uminom ng alak, nasundan ba yun? Hindi na. Hindi na. Siyempre, I need to focus. I need to focus on, myself, yung katawan ko, health. Yeah, wala. Pero mas maganda na yung wala rin masabi tao. And may guilt feeling rin ako. Ito yung umiinom ako eh. So, mas maganda nang hindi. Pero kaya naman magsisettle down ng isang Baron Geisler? Kailangan ko mag-ipon. At para naman sa ating showbiz feed, Katrina Halili plans to file charges against her alleged Twitter basher. Gusto ko siyang matuto kasi kung tatanggapin ko ang sorry niya, mangyayari ito sa ibang tao. Nananakot kay Katrina sa Twitter ay inaresto na ng NBI. Sulat naman sa bandera. Nadamay na kasi pati ang unborn child ni Katrina kaya humingi na ito ng tulong sa NBI. Yan ang mga kabastusan talaga. Hindi pa man na ipanganganak yung bata eh. Hinuhusgan at nilalait na. Pero buti na trace yan kagad. Pwede ba yun direct? Madali yan. Uso-uso yung mga hamunan, ano? Si Eric dyan, di ba ganyan din? Yes, Hinahamon ng mga fans. Kumbaga, empty threat. O, asa niyo ngayon? Siguro na hindi ba dapat hayaan na natin si Miss Katrina Halili dahil marami na rin naman siya napagdaanan eh nakita naman natin na na-surpass na lahat nun. At nakipaglaban, ha? Pero kaya may... At may anak na siya ngayon. Parang bigyan na natin siya ng matatapang peace. yung mga ibang anonymous sa Twitter kasi nga, sige, kahit nila makapaglaban ng via cyberspace, pero pag harap-harapan, pag meron ng NBI involved, saka sila uurong. Ano ba naman yan? Empty threat. Balik niyo sa inyong empty head. Siyempre, lalo-lalo na pag ginamitan mo na yan talaga ng batas, medyo mag-iingat sila sa kanilang pananalita. Totoo yan. Sure, direct. Marami nang matatakot dyan sa Twitter sa ginawa At lagi nating tatandaan, ang mga tweets, ang mga texts ay admissible na sa korte. Yes. Di ba sa inyo na, di ba? Yes, nag-prosper yun sa amin. Yes, chocolate. Alam mo na. Oo. Okay, may tanong ka ba? Hindi, Ay, wala wala siyang akong tanong. tanong. Ako na lang, Tagalog. Oh, go. Di man ako kasing ganda ng nanay mo, o sing sexy ng ate mo, at sing cute ng pamangkin mo, masasabi ko, baka ako ang tatay mo. Eto po si Shalala sa Express Pasabog Top 2.
Express Pasabog Top 2. Pangalang Bibi Gandang Hari. Ipapalegalize na ng dating Rostom Padilla. Dating pangalan. Opisyal ng papalitan. Hindi madali para kay Bibi ang mga pagsubok na kanyang pinagdaanan bago opisyal na maamin sa kanyang pamilya at sa publiko ang kanyang sitwasyon. Kaya naman ngayong out na siya ay mukhang itutodo na rin ng dating action star ang pagbabago sa kanyang sarili. Maghihintay lang ako ng tamang panahon para mapalitan ko ng legal ang pangalan ko. So, I'm very comfortable with that name. I feel so at home at hindi ko na na-imagine ang sarili ko tinatawag pa sa ibang pangalan other than Bibi Gandang Hari. Kailan mo i-start ang to? Sa tamang panahon. Actually, green card kasi ako ngayon sa Amerika. So, hinihintay ko lang yung dumating yung panahon na eligible na ako for parang makapagpalit ng citizenship, and then that will be the time na papalitan ko yung pangalan ko. Pero syempre, kasabay ng mga pagbabagong ito ay isang tampuhan din di umano ang namamagitan ngayon sa magkapatid na Bibi at Robin. Seriously speaking, I really don't wanna comment pagdating doon, no? Kasi ayoko talaga mag-comment. Direk! Oo. Ano yung baon? Akin namang baon ay ang aking baon naman ngayon ay tungkol sa isang issue. Even as we talk ngayon, mainit pa rin ang issue tungkol kay Lady Gaga. Okay. Ito ay ang protesta ng ng ilang sektor, okay? Ukol sa performance ni Lady Gaga na binaban nila at sinasabi nga na number 1, siya ay kasapi sa isang grupo ng mga tinatawag na Illuminati na sinasabing nagliligaw ng tao. Satanista, sabi. Mga satanista. At ikalawa, sinasabi ng mga iba, ano ba to? Bakit ba naman nagkagano yung issue ito? Well, ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang opinion. Yes. Okay? Ang bawat sa atin may kanya-kanyang paniniwala. Ang sa akin lang naman ay, tulad nga ng tinweet ni Senator Bongbong Marcos. Ay, oo, gusto ko yung tinweet niya. Ang sabi ni Bongbong, hindi naman ito televised sa TV. Totoo. Okay? So, yung gustong manood, hayaan yung manood. Kung ayaw din, huwag. Tsaka, ito naman ang aking tinweet, no? I mean, Diyos ko, hindi mura ang ticket sa Lady Gaga. Mahal. 15,000. Oo, 15,000, 2,000, I think. Hindi ba? So, yung mga makakapanood ay talagang very select few. At kung talagang siniseryoso ng mga grupong ito, ukol ang influensya ni Lady Gaga, ba't di pa nung una pa pinaban ninyo lahat ng Sana hindi musika na nakarating ni Lady dito. Gaga? Saka direct yung sinasabing baliktarin mo rin mga kanta ni Lady Gaga. May pagka-satanista raw. Panahon pa ng Queen, panahon pa ng Eagles, panahon pa ng Beatles. Ng Bee Gees, Pinaligtad mo talaga. Chicago, lahat sila. Pinaligtad mo talaga, parang demonyo talaga tunog nun. Pati nga yung kanta ni Manny Castañeda, pag binaliktad mo, parang demonyo nagsasalita. Sa Pero Lady nakakaloka Gaga kasi lang. kunwari kung hindi mo na-appreciate si Gaga, if you're not Gaga over Gaga, then wag mo suporta ng albums, wag mo punta sa concert. Ganun ka-simple, walang pilitan ng beliefs. Ang mahal-mahal ng ticket. Exactly. As in, kung pinapamigay ni Lady Gaga yung tickets for free, huwag nyo ganyan si Mother Monster. Wow. Oh, di ba? Ang Pwede na dami lang pa po ticket. namin kwento dahil... Watch tayo, mama. Naku, mama yan. At bukas pa. Oo, meron pa bukas eh. Ito ang huling kagupitan, chikahang nag-iinit. Sana todo ang hirit sa... Cheersy! Susunod, Kapuso Actress, hindi magpapakabog. Pelikula nila ng kapamilya actor. Tuloy na raw. Yan at mas marami pang intriga dito lang sa Juicy. Don't go away, magbabalik ang Juicy